Nagsimula ang episode sa pamamagitan ng isang agarang babala ng napipintong pagsabog ng bulkan, dahilan upang magsimula ang malawakang paglikas ng mga residente mula sa nayon. Ipinakita raw ang kaguluhan habang ang mga tao ay nagmamadaling lumikas, dala ang kanilang mga gamit, at sinasabayan ng matinding takot at kaba. Samantala, si Momo ay hinarap ng matandang pinuno ng pamilyang Kito, na galit at tahasang inakusahan siyang naging sanhi ng pagkagambala sa kanilang sinaunang ritual, isang ritual umano na, ayon sa kanilang paniniwala, ay may kakayahang pigilan ng pagsabog ng bulkan. Ipinahayag raw ng matriarka na ang pagkakapatay ni Momo sa dambuhalang nilalang na Great Serpent ay ang mismong naging dahilan kung bakit bumangon ang puot ng kalikasan. Sa kabila ng mabibigat na paratang, nanatiling kalmado si Momo. Sa halip na maniwala agad sa sinasabi ng matanda, pinili raw niyang pag-isipan ito ng mas malalim. Naalala raw niya ang biglaang paglabas ng isang bukal ng mainit na tubig sa lugar ng hot spring bago pa man ang kaguluhan, isang konkretong indikasyon, ayon sa kanya, na aktibo na ang bulkan at hindi dahil sa ritual ang dahilan ng kaligtasan ng nayon. Dahil dito, ipinahayag na gumawa si Momo ng sariling hakbang upang pigilan ang pagkalat ng magma. Ginamit daw niya ang bangkay ng Great Serpent kasama ang slime na nakuha mula rito upang magsilbing hose o tubo. Binuhat niya ito at nagmamadaling i-connect sa bukal, pero habang isinasagawa niya ito ang pamilyang Kito ay hinabol at pinipigilan siya, sa kadahilanang nilalabag niya ang kanilang ritual at iniinsulto niya ang bangkay ng The Great Lord Serpent. Ikinonekta raw niya ito sa isang likas na bukal ng tubig at inaksyonan ang pagbuga ng malamig na likido pabalik sa dumadaloy na magma, sa layuning pababain ang temperatura nito at kontrolin ang direksyon ng pag-agos. Gayunpaman, iniulat na kahit gaano man siya nagsumikap, masyado raw malakas at malawak ang puwersa ng pagsabog. Ang dami at init ng magma ay hindi na raw kayang pigilan ang kanyang limitadong kagamitan, dahilan upang magpatuloy pa rin ang banta ng sakuna sa buong lugar. Habang patuloy na lumalawak ang saklaw ng dumadaloy na lava at papalapit ito sa kabahayan, tila nawala ng pag-asa ang matriarka ng pamilyang Kito. Sa gitna ng kaguluhan, nabalitang sinubukan niyang ibaling ang sisi kay Momo, at sa isang desperadong hakbang, tinangka raw niya itong gawing handog na sakripisyo upang muling maipagpatuloy ang kanilang ritual. Naniniwala raw ang matanda na tanging pagbabalik sa sinaunang kaugaliang ito ang makapipigil sa ganap na pagkawasak ng kanilang nayon. Sumugod ang pamilyang Kito kay Momo, pero nang makalapit na sila, biglang dumating si Manjiro, isang pari mula sa dambana ng Tsuchinoko na umano'y ipinadala ni Seiko bilang tagapangalaga at tagapamagitan. Agad daw niyang tinulungan si Momo at inilayo ito mula sa kapahamakan, sabay niyang kinastigo ang matriarka sa pagiging bulag sa katotohanan at mapanganib na panatisismo. Subalit bago pa man tuluyang humupa ang tensyon, muling lumitaw si Gigi na sinapian pa rin ng malakas at galit na nilalang na tinatawag na Evil Eye. Ikinwento na agad itong umatake, at sa lahat ng naruroon, ang matriarka ng Kito ang pinuntirya nito. Napakabilis raw ng kanyang galaw, at tila wala ng balak magpapigil. Sa kabila ng panganib, si Momo mismo ang pumihil sa atake ni Gigi. Sa halip na hayaang mapahamak ang matanda, hinila niya ito upang hindi matamaan ang atake ni Gigi at mariing nakiusap na huwag hayaang tuluyang lumunin ng galit ang kanyang isipan. Sa pagkakataong iyon, makikitang umaasa si Momo na maibalik pa ang dating katauhan ni Gigi mula sa kontrol ng espiritu ng Evil Eye. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan daw ang tatlo, si Momo, si Manjiro, at ang matriarka na noon ay bahagyang natauhan na magsanib puwersa upang harapin ang nilalang. Nabuo raw ang isang pansamantalang alyansa sa pagitan nila kahit may tensyon at di pagkakaunawaan sa kanilang nakaraan. Gumamit sila ng pinagsamang kakayahan upang salungatin ang tuloy-tuloy na atake ng Evil Eye. Gayunpaman, iniulat na sa kabila ng kanilang pagkakaisa, hirap pa rin silang makapagdulot ng matinding pinsala sa nilalang. Napakaliksi raw nito, at tila bawat atake nila ay agad natatapatan o naiwasan. Ang lakas ng espiritu ay hindi basta-basta matitinag, at unti-unti nang nahirapan ang grupo sa pagpigil dito. Isinalaysay na sa isang kritikal na sandali, habang si Momo ay nasa bingit ng kamatayan mula sa isang matinding sipa ng sinapian pa ring si Gigi, bigla raw dumating ang isang kakaibang nilalang, isang alien na tinatawag na Montishon. Sa bilis at lakas nito, nagawa raw nitong salagin ang atake bago pa tuluyang tumama kay Momo. Ang eksenang ito ay inilarawan bilang isang dramatikong pagpasok ng panibagong puwersa sa gitna ng kaguluhan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Hindi nag-iisa si Montishon. Kasama raw nito sina Seiko at Taro na dumating sakay ng isang spaceship.
Ang sasakyang ito ay minamaneho umano ng anak ni Monty Sean na si Chiquitita, isang misteryosong tauhan na may koneksyon rin sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang pagdating ng spaceship ay tila naging hudyat ng bagong pag-asa sa mga karakter na lumalaban sa isang halos imposibleng kalaban. Tumalon mula sa mataas na lugar si Seiko at paglapag niya, agad niyang tinawag si Monty Sean upang tulungan siyang salakayin si Gigi. Sabay nilang nilapitan si Gigi upang umatake, ngunit bago pa man makapagsimula si Monty Sean ng suntok, mabilis siyang naitaboy ni Gigi. Sunod namang hinarap ni Gigi si Seiko. Nagpalitan ng malalakas at mabilis na suntok at sipa ang dalawa, mga galaw na nagpapakita ng kanilang husay at kasanayan sa pakikipaglaban. Habang abala si Seiko sa pakikipaglaban sa Evil Eye sa malapitan, si Taro naman ay mabilis na sumugod upang suportahan si Seiko. Gayunpaman, ayon sa tagpo, tila nabigo si Taro na makaiwas sa atake ni Gigi at agad siyang tinamaan ng isang malakas na atake. Sa unang tingin, mukhang nawasak ang katawan nito. Isang nakakagulat at tensyonadong sandali para sa lahat ng saksi. Inihayag na bago pa man sila sumabak sa labanan, naglagay si Seiko ng mga espesyal na talisman sa katawan ni Taro. Ang mga ito ay nagsilbing tagapagdikit at tagapagbantay sa kanyang mga bahagi ng katawan kung sakaling mawasak siya. Kasabay nito, nagsimulang magdasal si Manjiro mula sa isang ligtas na distansya gamit ang mga sinaunang dasal mula sa kanyang dambana. Layunin ng ritual na pasiglahin ang isang sagradong selyo na ginagamit lamang sa pambihirang mga espiritual na kaso. Sa tulong ng dasal at ng mga talisman, dahan-daang naipwesto ang bawat bahagi ng katawan ni Taro sa estratehikong ayos sa katawan ni Gigi. Mula rito, nabuo raw ang isang napakalakas na espiritual na selyo na agad nag-react sa presensya ng Evil Eye. Sa huli, iniulat na matagumpay nilang nabihag si Gigi at muling napigilan ang pagkalat ng kadiliman. Ito raw ang naging unang malinaw na tagumpay ng grupo laban sa halimaw at isang patunay ng lakas ng kanilang pagkakaisa, pananampalataya, at paghahanda. Matapos mahuli si Gigi, ginamit daw ng grupo ang spaceship at ang mga nalalabing bahagi ng Tsuchinoko upang apulahin ang apoy sa paligid. Napansin nila na nawawala si Momo, kaya't nag-alala ang lahat. Ayon sa balita, umalis daw ito upang iligtas sina Okaran at Turbo Granny na naiwan sa ilalim ng lupa. Agad na nagpasya si Momo na hanapin sina Okaran at Turbo Granny na naiwan umano sa ilalim ng bahay ni Gigi sa kasagsagan ng pagputok ng bulkan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang bumaba kasama ang alien na Mantis Shrimp. Gayunpaman, napansin daw ni Momo na lubhang nanghihina na siya, hindi na niya magamit ang kanyang mga psychic powers matapos ang labis na paggamit nito sa mga nakaraang labanan. Winasak ni Mantis Shrimp ang daan pababa sa ilalim ng lupa. Subalit, tumambad sa kanila ang isang mapanganib na tanawin, ang buong lagusan ay halos tuluyan ng nilamon ng umaagos na lava, na patuloy ang pagtaas at pag-init. Sa sandaling iyon, tahimik lamang si Momo habang malalim na nag-iisip tungkol kay Okaran. Batid niyang wala na siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ang sitwasyon, kaya't agad niyang hiniling kay Chiquitita na buhusan ng slime ang ibabaw ng magma upang magkaroon siya ng pagkakataong makapasok. Gayunman, agad siyang pinigilan ni Mantis Shrimp dahil sa matinding panganib na maaaring ikamete ni Momo. Maging si Chiquitita ay nagpahayag ng pag-aalala at sinabing hindi niya kailangang gawin ito. Habang patuloy siyang pinipigilan ni Mantis Shrimp, bigla na lamang lumutang ang magma, isang hindi inaasahang pangyayari. Iyon pala ay kagagawa ni Chiquitita na agad rin namang nagbuhos ng slime upang patigasin ito. Mabilis itong nilapitan ni Momo at buong lakas na binuksan. Laking gulat ni Momo nang makita niyang buhay pa sina Okaran at Turbo Granny. Ayon kay Okaran, kung hindi dahil sa slime na bumalat sa kanila, malamang ay hindi na sila nakaligtas, nagsilbi umano itong panangga laban sa pagpasok ng magma. Habang palabas si Okaran, hindi inaasahang nakadikit pa pala ang isa niyang paa, at nang ito'y tuluyang maalis, hindi sinasadyang napayakap siya kay Momo. Ang tagpong iyon ay sumasalamin sa matinding pag-aalala ni Momo para kay Okaran. Hindi niya napigil ang mapaluha at taos-pusong nagpasalamat na ligtas at buhay ang kanyang kaibigan.